Nagbago ang buhay ni Zoraida Hanom na isang balo noong taong 2011 nung siya ay ikinasal kay Jamaluddin. Si Jamaluddin ay isang judge na nagtatrabaho sa Nagari Medan Court sa North Sumatra, Indonesia. Si Jamaluddin ay isa ring balo na may 2 anak. Pagkatapos nilang makasal, sila ay lumipat sa bahay ni Jamaluddin sa Royal Monaco Complex sa siyudad ng Medan. Nagkaroon ng isang anak na babaeng mag-asawa at sa loob ng kanilang bahay 4 lang silang nakatira. Si Jamaluddin, Zoraida, ang anak ni Zoraida sa una niyang mister at ang anak nila. Ang mga anak ni Jamaluddin sa una niyang asawa ay malalaki na. Ang panganay na anak niya ay naging doktor at ang isa naman ay nag-aaral pa ng university sa Jakarta. Sa unang mga taon ng kanilang pagsasama, si Zoraida ay naging housewife at dedikado siya sa pag-alaga ng kanilang mga anak. Ngunit sa bagong estado ng kanyang buhay, in-enjoy ni Zoraida ang pribilehiyo ng kanyang tinatamasa. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng mamahaling sasakyan at may private driver na siya naghatid sundo sa kanilang mga anak sa paaralan. Pag-shopping ng mga mamahaling gamit at ang pag-supervise ng palm oil plantation nila. Isang negosyo na pinunduhan mismo ni Jamaluddin sa North Sumatra. Maayos at magarbo ang buhay nila. Pero makalipas ang ilang taon ay nagkaroon na rin ng problema ang pagsasama nilang mag-asawa. Nag-ugat yon sa pagiging gahaman at napaka-controlling na pag-uugali ni Zoraida. Dahil sa ugaling niyang yon, unti-unti na rin nawalan ng gana si Jamaluddin sa asawa. Dahil sa tensyon sa kanilang pagsasama, isa din yon sa nagtulak kay Jamaluddin para maghanap ng ibang babae. Pero hindi nagtagal, ang ginawa ni Jamaluddin ay nalaman din ni Zoraida. Kaya naman inutusan niya ang kanilang driver na bantayan ang bawat galaw ni Jamaluddin sa tuwing umaalis ito sa kanilang bahay. Ang pakiramdam na parang laging may nakabantay sa kanya, dagdagan pa ng palalang ugali ni Zoraida ay nakaramdam na rin si Jamaluddin na para na siyang nasasakal at ayaw niya ng ganon. Kaya naman nagdesisyon siya na makipag-divorce na kay Zoraida. Nag-hire siya ng abogado para siyang mag-aasikaso ng proseso ng kanilang divorce, pero hindi pumayag si Zoraida sa kagustuhan ng kanyang mister. Habang lumalala ang relasyon nilang mag-asawa, nagsimula na rin si Zoraida na ikwento at ipagtapat sa kanilang driver ang mga nangyayari sa kanila ni Jamaluddin. At ang driver nila ay ang natatanging tao na kinausap ni Zoraida para bantayan ang kanyang mister. Hanggang sa dumating na sa puntong gusto nang ipapatay ni Zoraida si Jamaluddin at gusto niya na tulungan siya ng kanilang driver. Nagulat ang driver sa gustong mangyari ni Zoraida, kaya kaagad siyang tumanggi na maging kasabwat sa madilim na plano ng kanyang amo. Hindi na mawala sa isip ni Zoraida ang kagustuhang ipapatay ang mister, pero wala siyang mahanap na handa siyang tulungan na maisagawa ang plano. Taong 2018, nakilala at nakausap ni Zoraida ang lalaki na nagngangalang Jeffrey Pratama na isang bigong kandidato sa politika. Sila ay nagkakilala dahil sa parehong elementary school nag-aaral ang kanilang mga anak. Nagkakilala sila dahil sa kasyual na pag-uusap tungkol sa kanilang mga anak, hanggang sa naibahagi na rin ni Zoraida ang problema nilang mag-asawa kay Jeffrey. Doon nag-umpisa ang mas malalim nilang pag-uusap hanggang sa tuluyan silang nagkaroon ng lihim na relasyon. Makalipas ang halos 1 taon ng kanilang relasyon, nagdesisyon si Zoraida na seryosohin na ang sa kanila ni Jeffrey. Pero hindi pa rin siya sang-ayon sa desisyon ni Jamaluddin na makipag-divorce. Noong November 2019, ilang araw bago ang nakatakdang pakikipag-divorce ni Jamaluddin kay Zoraida, nakipagkita si Zoraida kay Jeffrey sa Coffee Town, isang cafe na nasa Ring Road area ng Medan. Doon ay pinagtapat niya kay Jeffrey ang kagustuhan niya na ipapatay si Jamaluddin. Sinabi niya kay Jeffrey na kung mamamatay si Jamaluddin, legal niya na makukuha ang mga ari-arian ng mister, pero kailangan itong mamatay bago pa tuluyang ma-finalize ang kanilang divorce. Pag namatay na si Jamaluddin, balak ni Zoraida na magpakasal kay Jeffrey. Dahil sa proposal na yun ni Zoraida, si Jeffrey na handa namang gawin ang lahat para sa kanya ay sumang-ayon sa plano na patayin si Jamaluddin. Katunayan ay inimungkahi pa ni Jeffrey na ang kanyang kapatid na si Reza Falevi ay makakatulong din sa kanila na maisagawa ang pagpatay. Si Reza ay nagtatrabaho bilang shop attendant at nangangailangan din ng pera. Kaya naman hindi ito nagdalawang isip pa na sasama sa pagpatay kay Jamaluddin. Sa kasunod na araw ay nagkitang muli sila sa Coffee Town at sa oras na yon ay kasama na nila si Reza. Direktang tinanong ni Reza si Zoraida kung gusto ba talaga niyang ipapatay ang kanyang mister.
Sigurado seryoso si Zoraida sa kanyang plano at wala nang atrasan yon. Sinabi pa niya na hindi na niya kaya pa ang ginagawang pambababae ng kanyang mister. Yun ang paliwanag ni Zoraida na parabang hindi rin siya nagtataksil sa kanyang mister. Nangako siya sa dalawang lalaki na babayaran niya ang mga ito ng 100 million rupiya o kulang-kulang 365,000 sa peso kung tutulungan niya sila. At hindi lang yon, nangako pa siya kay Reza na ipapadala niya ito para mag-umrah sa pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Dahil sa magandang offer, kaagad na sumang-ayon si Reza at nilano nila na gawin na sa mas lalong madaling panahon ang pagpatay at bago pa tuluyang ma-divorce ni Jamaluddin si Zoraida. Nagbigay ng 2 million rupiya o halos 7,500 pesos si Zoraida kina Jeffrey at Reza para pambili ng mga gamit na kailangan nila sa kanilang plano, gaya na lamang ng mga jacket, damit, sapatos, isang cellphone at SIM card. Nabalak nilang gamitin ng isang beses lamang at yun ay sa araw mismo ng pagpatay, upang maiwasang mag-iwan ng anumang bakas ng ebidensya. Ang plano ay masusing inihanda at lahat ng ito ay naisip ni Zoraida. Noong November 28, 2019, ang tatlo ay naghanda at yun na ang araw na isakatuparan na nila ang madilim na plano. 6:45 ng gabi ng araw na yon, sinundo ni Zoraida sina Jeffrey at Reza sa palengke. Dumating sila sa bahay bandang 7:10 ng gabi habang nasa trabaho pa si Jamaluddin. Pasikretong pinapasok ni Zoraida ang dalawang lalaki sa kanilang bahay at itinago sila sa 3rd floor kung saan ay nandoon ang malaking tangke ng tubig. Nagantay ang dalawang lalaki sa lugar na yon ng ilang oras habang inaantay ang go signal ni Zoraida. Bumaba si Zoraida at naghanda ng hapunan para sa kanilang pamilya at bago pa makarating ang inaantay na mister. Bandang alas 8 ng gabi ay dumating na si Jamaluddin, kumain ng hapunan at nanood ng TV na nasa 2nd floor ng kanilang bahay para mag-relax. Sa puntong yon ay naging normal lang ang lahat at walang kaalam-alam si Jamaluddin sa mangyayari. Bandang alas 9 ay dumating ang kapatid na babae ni Zoraida at doon siya matutulog. Madalas doon matulog ang kapatid ni Zoraida at doon siya sa 1st floor sa guest room natutulog. Alas 10 ng gabi dinala na ni Zoraida ang anak nila ni Jamaluddin sa kanilang kwarto para matulog na nasa 2nd floor. Madalas ay kasama ng mag-asawa ang kanilang anak sa pagtulog kahit na may sarili naman itong kwarto. Dumating ang alauna ng madaling araw. Mahimbing na ang natutulog ang lahat sa bahay maliban na lamang kay Zoraida. Doon na siya nag-message kay Jeffrey at Riza na gawin na ang kanilang plano. Dahan-dahan silang bumaba mula sa 3rd floor at kaagad na tumungo sa kwarto ng mag-asawa. Nang walang pag-alinlangan, pinagtulungan nilang tatlo na takpan ng malaking unan ang mukha ni Jamaluddin para hindi ito makahinga. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa ay nagising ang anak nila pero mabilis na natakpan ni Zoraida ang mata ng bata at sinabi na bumalik ito sa pagtulog. Noong nasigurado na nila na patay na si Jamaluddin, kaagad na bumalik si Jeffrey at Reza sa 3rd floor kung saan sila nagtago at inantay na mag-umaga at isakay sila ni Zoraida sa sasakyan nito palabas ng kanilang bahay nang walang makakakita. Balak ni Zoraida na palabasin na nakita na lamang niya si Jamaluddin na patay na kinabukasan at namatay ito dahil sa atake sa puso. Pero napansin ni Zoraida na may pasa ang ilong ni Jamaluddin. Kapag ganoon ay malalaman kaagad kung anong dahilan kung bakit ito namatay. Nataranta si Zoraida, kaya naman inilipat niya ang kanilang anak sa kwarto ng panganay nitong anak. At kaagad na tinawagan si Reza at Jeffrey para bumaba ulit dahil kinakailangan nila mag-isip ng panibagong plano. Matapos nila mag-usap, nagdesisyon si Zoraida na palabasin na namatay si Jamaluddin dahil sa car accident. Alas 4 ng madaling araw nagsimula na si Zoraida na palitan ang damit ni Jamaluddin. Pinalitan niya ito ng pang-exercise na damit. Dahil kada umaga ng Biyernes bago pumasok ng trabaho ay nag-exercise muna si Jamaluddin at yun na ang kanyang routine. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, nag-drive si Jeffrey gamit ang sasakyan ni Jamaluddin habang nakasunod naman si Reza na nakasakay sa motor. Nanatili lang si Zoraida sa bahay at siyang nagbibigay ng instructions sa dalawa. Ayon sa kanilang plano, dadalhin nila ang katawan ni Jamaluddin sa Berastagi at palabasin na doon na aksidenteng sasakyan. Pero dahil napaka-traffic ng kalsada paputang Berastagi, inutos ni Zoraida na dalhin ang sasakyan sa palm oil plantation na kanilang pagmamay-ari dahil ang lugar na yon ay walang gaanong tao. Doon ay isinagawa na nila ang pangalawang plano. Yun ay ibangga ng malakas ang sasakyan sa malaking puno. Ibinangga ni Jeffrey ang sasakyan pero hindi siya nagkaroon ng sugat kahit na siyang nagmamaneho. Kasunod noon ay basta na lamang niya iniwan ang katawan ni Jamaluddin sa backseat
na para bang aksidenteng nangyari. Samantalang si Zoraida naman ay naghahanda ng kanyang umagahan na mag-ina at saka hinatid sa paaralan ng mga bata. Bandang tanghali ay may nakakita ng sasakyan ni Jamaluddin at nagulat sila nung nakita ang katawan nito sa loob. Kagad nilang inireport sa mga pulis ang nakita. Pagkarating ng mga pulis ay kagad nilang sinuri ang pinangyarihan ng aksidente. Pero napansin nila na nasa likod ang katawan ni Jamaluddin. Ibig sabihin may nagmamaneho para sa kanya. Pero nasaan ang driver at paano siya nakaligtas sa nangyaring aksidente? Bakit ang nasa likod pa ang namatay? Doon na naghinala ang mga pulis na may foul play. Kaagad na kinuha ng emergency services ang katawan ni Jamaluddin at dinala sa malapit na hospital. Matapos nilang makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, kaagad na tinawagan ng mga pulis ang pamilya ni Jamaluddin kasama na doon si Zoraida. Pagkatanggap nila ng balita ay kaagad na pumunta si Zoraida sa hospital. Doon ay matinding pagdadrama ang ginawa ni Zoraida. Walang tigil siya sa kakaiyak na para bang siyang pinakanasaktan sa biglang pagkamatay ng kanyang mister. Napaka-convincing ng drama ni Zoraida at napaniwala niyang lahat ng nakapalibot sa kanya. Kaya naman paniwala naman ng mga tao na isang malaking trahedya ang nangyari. Pero ang mga investigador ay nagdududa pa rin sa kamatayan ni Jamaluddin. Sa simula pa lang ay marami nang napapansin na irregularity sa kaso ang mga investigador. At ang pinaka-questionable sa kanila ay ang posisyon ng katawan ni Jamaluddin na nasa backseat at hindi nasa driver's seat. Kaya sino nagmamaneho? Kung ang driver ay biktima din ng aksidente, bakit hindi siya nakita sa pinangyarihan? Dahil sa mga detalyeng yon, kaya naman mas pinalawak pa ng mga investigador ang kanilang pag-imbestiga. Yun ay makilala ang taong nagmamaneho ng sasakyan. Sa mga oras na yon ay hindi pa sila naghihinala kay Zoraida, isang misis na gumaganap ng papel o ang nagdadalamhating kamag-anak ng biktima. Sa panahon ng investigasyon ay pinatawag din si Zoraida para magbigay ng kanyang statement. Sinabi niya nung umagang yon nagpaalam ang kanyang mister sa kanya para mag-exercise at yun ang kanyang routine kada Biyernes ng umaga. At nasabi din daw sa kanya ng kanyang mister na may susunduin ito sa airport pero hindi niya sinabi kung sino ang kanyang susunduin. Dagdag pa ni Zoraida, hindi rin siya naghinala sa mister na umalis ito ng maaga dahil yun ang kadalasan niyang ginagawa, ang mag-exercise umaga bago pumunta sa trabaho. Yun ang maling testimony ni Zoraida na sa mga oras na yun ay wala pang nakakaalam na gawa-gawa lamang niya. Walang may naghinala sa kanya dahil napakagaling niya umarte. Nakikita siya ng lahat na asawa ng biktima. Isang asawang nagdadalamhati sa biglang pagkawala ng pinakamamahal niya na mister. Katunayan ay maraming tao pang nag-comfort kay Zoraida at sinabi na lakasan niya ang kanyang loob. Kalaunan ay humiling na ng pahintulot ang mga pulis mula sa pamilya para ipa-autopsy ang katawan ni Jamaluddin para malaman ang sanhi ng kamatayan, na nung una ay tinanggihan pa ni Zoraida. Katunayan si Zoraida lamang ang natatanging miyembro ng pamilya na tumanggi sa autopsy, kaya naman bahagyang naghinala ang mga pulis sa kanya. Dahil doon ay mas lalo pang nagpursige ang mga pulis na ma-autopsy ang katawan ni Jamaluddin dahil may mga nakikita na silang irregularities. Sa wakas ay nagawa ding ma-autopsy ang katawan at doon na lumabas ang totoong dahilan kung bakit ito namatay. Nakita na si Jamaluddin ay namatay dahil sa suffocation. Hindi yung suffocation na dulot ng sakit gaya ng atake sa puso. Dahil walang sakit sa puso si Jamaluddin at sa mga oras na yon ay maganda ang kondisyon ng kanyang puso. Nalaman din nila na katunayang 9 na oras ng patay si Jamaluddin bago pa bumangga ang kanyang sasakyan nung umagang yon. At sa mas malalim pa na investigasyon, nalaman na si Jamaluddin ay namatay o pinatay ng madaling araw at hindi nung umagang yon dahil sa aksidente. Kaya sa puntong yon ay naghinala na ang mga pulis sa testimony ni Zoraida dahil sinabi niya na nagpaalam ang kanyang mister para mag-exercise nung umaga bago ito umalis. Simula noon ay nagsimula ng tutukan ng mga pulis ang pamilya ng biktima, lalo na ang mga taong nakatira mismo o kasama nila sa bahay sa oras na nangyaring insidente. Kasama na doon si Zoraida, ang kapatid niya na babae at ang 2 bata. Lahat sila ay tinanong ng mga pulis kung kailan nila huli nakita si Jamaluddin. Sa lahat sa kanila tanging kay Zoraida lamang na testimony ang naiiba. Sinabi niya na huli niya nakita ang mister ng alas 5 ng umaga dahil nagpaalam ito sa kanya na mag-exercise. Doon pa lang ay malinaw na kasalungat ang kanyang testimony sa resulta ng autopsy. Kaya mas lalo pang naghinala ang mga pulis sa kanya. Sinuri din ng mga pulis ang CCTV sa kanilang bahay, pero nakita nila na ang footage nung gabi na nangyari ang pagpatay ay binura o burado na.
Ngunit nagawang ma-recover ng mga pulis ang mga naburang footage dahil hindi yung tuluyang nabura sa recycle bin. Doon malinaw nilang nakita na may pinapasok si Zoraida na dalawang hindi kilalang lalaki sa kanilang bahay. At kinabukasan ay nakita din nila na ang dalawang lalaki ay umalis sakay ng sasakyan ni Jamaluddin. Ang isa ay sumakay ng motor at sinundan ang sasakyan. Nakuhanan din yun ng CCTV ng kanilang kapitbahay. Mula sa nakuhang footage, kumbinsido ng mga pulis na si Zoraida ang salarin. Dahil doon, inaresto ito. Sobrang nagulat ang buong pamilya ni Jamaluddin at pamilya ni Zoraida sa nangyari. Nagulat din ang buong Indonesia sa nangyari dahil hindi sila makapaniwala na sariling misis ang magpapatay sa kanyang mister. Hinanap ng mga pulis ang dalawang lalaki na nakita sa CCTV. Hindi nagtagal ay nahuli ng mga pulis sina Jeffrey at Reza. Inamin lahat ng dalawang lalaki ang nangyari at isiniwalat na si Zoraida ang nagplano ng lahat. Di nagtagal ay lumabas din ang rason kung bakit pinapatay ni Zoraida ang mister. Yun ay nagmula sa testimony ng abogado mismo ni Jamaluddin. Na siyang nagsiwalat na nag-file ng divorce si Jamaluddin pero hindi pumayag si Zoraida dahil hindi siya makakapayag na ang mga ari-arian ni Jamaluddin ay mahahati lamang sa kanyang mga anak. Pag sila nag-divorce, mahahati ang ari-arian ni Jamaluddin lalo na sa kanyang mga anak. Ang kabuang assets ni Jamaluddin ay nagkakahalaga ng 48 billion rupiya o halos 177 million sa peso. Ang gustong mangyari ni Zoraida ay mapunta sa kanyang lahat ng assets ni Jamaluddin at ayaw niya na may kahati, lalo ng mga anak nito sa una niyang asawa. Ang kanilang divorce ay ma-finalize na sana noong December 1, 2019 kaya naman mabilis nang kumilos si Zoraida at ginawa niyang ipapatay si Jamaluddin ng November 28, 3 araw bagong nakatakdang divorce. Umamin din si Jeffrey na kaya niya tinulungan si Zoraida dahil nangako ito na magpapakasal sa kanya. At umaasa siya na isa din siya sa makakabenepisyo sa mga ari-arian ni Jamaluddin. Inamin din ni Jeffrey na ilang taon na ang relasyon nila ni Zoraida. Kahit sa panahon ng paglilitis, inamin ni Jeffrey na nagsimula ang relasyon nila ni Zoraida bago pa man nila ginawa ang plano ng pagpatay. Dahil sa mga ebidensyang iprinisenta sa korte, kaya naman nagdesisyon ng judge na ipataw ang pinakamabigat na sentensya kay Zoraida na siyang mastermind sa kasong ito. Siya ay sinentensyahan ng kamatayan. Si Jeffrey ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, samantalang si Reza naman ay sinentensyahan ng 20 years na pagkakakulong. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!